Kasabay ng isinagawang Asian Defense and Security Exhibition noong September 27, 2024, naglabas ang Department of Budget and Management ng isang Special Allotment Release Order, o ang tinatawag na SORO, ng halagang 10 bilyong piso para sa mga various projects ng AFP Modernization Program. Ang SORO na ito ay ang pinakamalaking sarong na release ng Department of Budget and Management para sa AFP Modernization Program, at ito ay ang unprogrammed fund ng AFP Modernization Program ngayong fiscal year 2024. Ito ay nangangahulugan na nakumpletong napunduhan ng gobyerno ang total approved 50 billion pesos allocation ng AFP Modernization Program ngayong taon, na matatandaang ang 40 billion ay para sa program fund o ang obligadong pupunduhan, at ang 10 billion pesos ay unprogrammed fund na pupunduhan lamang kapag merong extra na pera ang gobyerno. Hindi man nakasaad sa SORO ang specific na pagkagamitan nito. Ngunit ayon sa impormasyon na nakuha ni Max Montero mula sa kanyang sources, na ang pondo ay gagamitin para sa pagbili ng mga missile, guns and torpedo ammunition para sa Miguel Malvar class frigates, sa ilalim ng Corvette Lot 2 Ammunitions Acquisition Project, pati na rin ang Variable Depth Towed Array Sonar para sa Jose Rizal class, at Miguel Malvar class, sa ilalim ng Frigate Phase 1 Lot 5, at Corvette Lot 3 Towed Array Sonar Acquisition Projects. Kung tama ang impormasyon mula sa source ni Max Montero, ito ay nangangahulugan na ang Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy ay maaring maagang magkakaroon ng vertical launch missile system. Nauna nang napabalita na mangyayari ito sa susunod pa na taon bilang bahagi ng 7.6 billion allocation para sa Philippine Navy, ngunit kung tama ang source ni Max Montero, ay maituturing natin itong isang maagang pamasko para sa ating Philippine Navy. Sa total na 40 billion program fund ng AFP Modernization Program para sa fiscal year 2024, 37 billion pesos pa ang na-release na ng Department of Budget and Management, na nangangahulugang meron pang natitirang 3 billion pesos, at ito ay kailangang ma-release ng Department of Budget and Management bago matapos ang taon. At malaki ang chance na ito ay para pa rin sa mga additional equipments na kailangan ng mga Jose Rizal class, tulad ng close-in weapon system nito, kung hindi man ito mapupunta para dito. Ngunit sa susunod na taon 2025, ay naniniwala tayong makumplito pa rin sa wakas ang mga kailangang weapon system ng dalawang Jose Rizal class frigates. Tungkol naman sa vertical launch system ng Malvar class, base sa pinakahuling mga larawan na kuha ng nasabing mga barko, ay tila kumpirmadong 16 cells nga ang vertical launch system ng frigates na ito, kung pababasehan ang itsura ng kanyang DLS system. Nauna nang pinaniwalaan nung nakaraang ilang buwan, nung nag-launching ang Hyundai Heavy Industries ng BRP Miguel Malvar Corvette, na kalaunan ay napag-alamang reclassified pala ito bilang isang frigates. Sinasabing batay sa mga larawan ng panahong iyon, ang vertical launch system nito ay 12 cells lamang. Sa huling larawan, ay ating masasabi na 16 cells nga ang kinabit ng Hyundai Heavy Industries. Ang pag-acquire din ng mga towed array sonar, gamit ang bagong release na 10 billion pesos para sa AFP Modernization Program Fund ngayong taon, ay magkukumplito din sa kabuuang weapons and equipments ng dalawang Malvar class. Matatandaang napabalita noon, na pinagpaliban ang paglagay ng towed array sonar sa dalawang Malvar class, kahit na bahagi ito sa specifications na nasabing mga barko, bago pa man ito gawin ng Hyundai Heavy Industries. Ayon sa mga balita noon, ang dahilan ay nais umano ng Philippine Navy na magkaroon ng commonality sa kanilang mga equipments, kaya kailangang madesisyonan muna nila kung anong klaseng towed array sonar ang nababagay sa kanilang Jose Rizal class frigates. Matatandaan, ang Jose Rizal class frigates ay mayroong mga issue dati sa pagkabit sa kanya ng mga pangunahing towed array sonar ngayon, dahil halos wala na itong space sa likuran, dahil hindi ito pinaghandaan ng Hyundai Industries, bagkus ay ipinasa nila sa Philippine Navy, ang pag-design o paghahanap ng paraan kung paano ikabit ang mga towed array sonar na nais nito. Kung tama ang impormasyon ni Max Montero, na kasama ang towed array sonar sa 10 bilyong pesos na ito ay nangangahulugan na mayroon ng modelo na napili ang Technical Working Group ng ating Philippine Navy, na maaaring gamitin para sa Jose Rizal class.
At dahil sa isyu ng commonality, maaring ang parehong towed array sonar system ang pwede ikabit sa dalawang Malvar-class frigates. Ating abangan ang development ng balitang ito, kung tama nga ang impormasyon ng mga source ni Max Montero, dahil pag nagkataon, ay baka sa mga maliliit na mga priority projects magagamit ang mga perang ito, tulad na lamang nitong Cybersecurity NC4I Star projects, na isa rin sa priority ng ating AFP ngayon. O kaya, baka mapunta ito sa mga ongoing AFP reactivation projects, para sa existing nilang mga lumang kagamitan upang i-reactivate. Isang halimbawa nga, ay ang mga FD-101 Scorpion CBR light tank ng Philippine Army, na buong akala natin, ay matagal na itong pina-junk shop. Bigla na lang inanunsyo at pinakita ng Philippine Army, na ilan nga sa mga Scorpion tank nila, ay kanila pang inayos at ibinalik sa serbisyo, na ngayon ay kanila nang ginagamit. Ang buong AFP sa ngayon, ay may mga inisyatibo, na ibalik at papaganahin ang mga kagamitang maaari pang e-activate, kahit ang Philippine Navy ay nag-reactivate din ng ilang mga lumang barko, na sa matagal ng panahon, inakalang wala na ang nasabing mga barko, ngunit bigla na lang nagkaroon ng mga commissioning ceremony.